Supervisor Ezekiel Ronnie Guzman, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 1. Na dalawa po ang pangunahing ginagampanan ang kagawaran ng paggawa at empleyo. Hinggil po dito sa programa namin, pagpapalaganap po ng elimination, if not sabi natin, reduction po ng incidence of child labor, na isa po sa mga pangunahing programa po ng Department of Labor. Ang una po is yung sinasabi nating regulatory program namin where we conduct inspection po in the enforcement ng aming visitorial power. We conduct inspection to determine if there are employment of minors in establishments, no? Kasi ang amin pong nasasakupan ay ito pong mga paggawaan na kung saan po ay may employer-employer relationship. So, wala na employer relationship to pagdahal na mga hensya. Okay, like LGU. So, ngayon po, kasama po sa aming pinaigting na pagmamatsyag sa aming labor inspection activities, yung pag-monitor po na dapat wala pong minor de edad na nandyan po sa mga paggawaan. Lalo-lalo na po sa mga hazardous workplaces, kagaya ng mining, quarrying, construction, and all the other establishments po that whose operations pose hazardous situation or danger po sa kapakanan po ng manggagawa, particularly yung mga minor de edad. Pangalawa po mandato namin is yung developmental, na kung saan napaka-aktibo po kami sa pagpapalaganap ng pinaigting na awareness sa lahat po ng masasakupan natin, either informal o formal sector, sa pagsugpo ng child labor. In fact, noong June 12, nagkasama ulit tayo dyan sa Dagupan at nasaksihan natin po yung launching namin ng celebration ng World Day Against Child Labor, kung saan po ay naghatid kami ng iba't ibang mga ayuda or kagamitan or information sa mga magulang po ng mga na-identify natin na may anak na either child laborers or potential victim child labor. So nagbigay po tayo ng iba't ibang kagamitan, lalo na yung kagamitan po nila sa kanilang pag-aaral. At meron din kami pong iba't ibang collaboration and convergence with other government agencies like DepEd, na kung saan po ay katuwang po namin sila sa pagpapalaganap ng pinaigting na informasyon sa mga magulang po ng mga mag-aaral na iwasan po or huwag po nilang abusuhin ang kanilang mga anak na masadlang po sila sa sinasabi nating child labor. Pati rin po sa mga local government units, to our pesos ay pinaparating din po namin ang aming pagpapahayag at pinaigting po na information dissemination sa programa ng child labor. In fact, marami na pong mga LGU na humihingi sa amin ng mga datos concerning po kung saan po yung incidence ng child labor sa kanilang lugar para po ma-actionan po nila kaagad. Meron din pong mga LGU na nadideclare na po ng DLG or Department of Interior Local Government na child labor-free NGOs. So, na dalawa po ang panayam nitong si Sir Ronnie, yung pagbibigay po no ng mga livelihood assistance sa mga magulang nitong mga minor de edad na nasasangkot po sa child labor, yung mga nagtatrabaho po sa mura po nilang edad na naaakma doon po sa kakayahan ng mga magulang nila, like kapag sa ganitong aspect sila siguro maaring mag-excel, yun po yung ibinibigay po nilang pangkabuhayan na malaking tulong para maipagpatuloy nila yung pagsuporta po nila sa kanilang mga anak na napipilitan pong magtrabaho at para ma-assure
na makakaya po nilang pag-aralin po ang mga ito sa tulong na rin po itong mga ibinigay na livelihood assistance ng kanilang tanggapan. At syempre yung pagkikipag-ugnayan din po nila sa mga lokal po na pamahalaan para matutukan yung ganitong klase po ng problema sa ating rehiyon. Narito pa at pakinggan natin ang karagdagang pangbahagi ng pahayag ni Sir Ezekiel Ronnie Guzman, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment, ODOLE, Region 1. Patuloy po ang pagbibigay din namin ng una, ayuda po sa mga magulang po ng mga kabataan na document at na-identify namin na kumbaga ay child laborers at yung iba ay soon to be victim of child laborers. At sila po ay binibigyan namin ng mga karampatang livelihood. Na sa ganun po ay meron pong magamit ang kanilang mga magulang sa paghahanap buhay upang maitaguyod po nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak na minor de edad. Na imbis na yung mga anak nila ang gamitin nila maghanap buhay, ay kami na po ang nagbibigay ng livelihood ayon po sa kakayanan ng magulang na patakbuhing negosyo para nang sa ganun po ay meron siya pong pagkakakitaan ng income to support po yung pangangailangan ng kailangan anak na hindi dapat siya magtrabaho. Okay? So, meron din mga component, ma'am, no? Kumbaga, intelligence activities or yung mga investigative undertaking. Minamatigan namin po yung mga suspected areas or establishments. May mga intermittent minors like for instance, itong mga nightclubs. Yan, kung saan mga kabataan dyan or that kind of document they are prone to sinasabi sa abuses by prostitution. Kaya in fact, incidents po nangyayari doon sa Pangasinan are rescue minors yan sa cities. So, kasi na, we are conducting consummatory po, no, which po na mga cases yan. At alin na mga pagkakita pa na dyan, or we'll solve ito yung systemic occupational loss ng mga manggaraw dyan, lalo lang na po yung mga minority edad. So, ito ang gagawin ng mga drama. Tungkol yung sa pagsupo, bawasan lang ang identity ng child labor sa region 1. Saka, 3 years ago yata may mga about 500,000 yata na document all over the country na child laborers. So, I don't know kung sa region 1 yan pero hindi naman siguro ganun kadami. Kaya nga po we are coordinating closely with the PSA at hihiningi po namin kung nasaan po sila. Dahil ang nakikita lang po namin na datos ay yun pong numero lang, yung numbers lang. So sabi namin, please give us the exact location, exact area kung nasaan po yung mga minor de edad na yan so that we can focus yung aming program doon sa lugar na kung saan may mataas po na prevalence na child labor.